Hello everyone! Good morning Cyprus! Day off po natin ngayon, Sunday. At sasagutin po natin ngayon yung mga comments sa previous na vlogs ko. At apat lamang po yung napili ko ngayon. So, ito po, unahin natin si Shane Dangan. Ang tanong ni Shane Dangan, kung pwede daw ba yung first timer dito sa Cyprus. Shane Dangan, hello sa'yo. Nung kasalukuyan po nag-a-apply ako, hinihingi po ng mga agency dito, kailangan may 2 years experience abroad. Yan. So, maghanap ka po ng mga agency na nag-hire ng mga first timer. So, pwede ka pong first timer dito kung halimbawa na direct hire ka. For example, may mga kakilala ka dito na nirecommend ka sa mga kaibigan ng amo nila. So, pwede ka po. Pero kapag dumaan ka po ng agency, may mga agency po na nagre-require ng 2 years experience abroad. Yan. So, siguro may mga agency din na hindi na kailangan ng experience. Kaya, maghanap ka na lang ng ganon. Kung meron. And then, next na nagtanong ay si Ayesha Domanais. Ang tanong niya kung pwede daw ba na meron tattoo dito sa Cyprus. Hello Ayesha. Opo, pwede po. Kasi ako po ang magpapatunay na marami po akong tattoo. Ayan. So, hindi po dito bawal ang may tattoo. At kahit sa agency po, hindi po sila ganun ka-stricto sa tattoo. Yes. At next naman na nag-question ay si Charlene. Sabi niya direct hire daw siya papunta dito sa Cyprus at nabayaran na daw ng amo niya, magiging amo niya yung taxi niya at may susundo na sa kanya sa airport, pero nagtatanong siya kung may babayaran daw pa siya sa agency kasi direct hire siya. Based on my experience, Charlene, nung nagpa-process po kami ng papers, sabi po sa akin ng staff sa agency na wala daw po akong babayaran. As in, wala. And then, na-process na lahat, na okay na yung lahat ng papers ko, flight ko na kinabukasan, tsaka ako siningil. Kailangan ko daw na magbayad ng 70k as placement fee. So, nakakawendang yun. Kasi wala akong pambayad. Kasi sabi nila wala akong babayaran. So, nangyari, pagdating ko dito sa Cyprus, pinalipad pa rin nila ako kahit na yun nga, wala akong pambayad. Pagdating dito sa Cyprus, kinausap ko yung amo ko na yun nga, may babayaran. Akala ko okay na lahat. Pero sabi ng amo ko ay nasa mahigit 5k euro na yung binayaran nila sa agency. So, bakit pa ako sisingilin? And then, so, nag-usap sila, agency tsaka yung amo ko, na yung amo ko na lang magbabayad doon sa 70k na yun ng placement fee. O, diba? So, kung mga amo ko ay hindi mabait, hindi binayaran yon. Ewan ko ba. May mga agency talaga na ganun. So, ayun, Charlene, ang nangyari sa akin. And then, next na nagtanong ay si Kun Allegra. Sabi niya kung okay daw ba yung leave out na accommodation. Kun Allegra, yes, very, very okay po yun. Kasi, meron kang privacy, meron kang freedom, kung saan mo gustong pumunta, kung ano yung gagawin mo. So, maganda po yung leave out na accommodation. Siyempre, kailangan yan provided ni amo yung rent dyan sa leave out mo na yan, di ba? Kailangan mag-rent ka ng apartment o kaya meron naman silang apartment na sarili. So, sila na yung bahala sa pagkain mo, sa mga gamit mo sa katawan, like shampoo, toothpaste, sabon. So, yeah, provided nila yan. At mga pagkain mo, syempre. Kung stay in naman kasi, maganda rin kasi nga nasa loob ka ng bahay ng amo mo. At libre ka rin lahat dyan kasi bawas na yan sa sahod mo. Kung live out, mas okay. Yeah. Lalo na kung malapit lang naman sa bahay ng amo mo yung apartment. So, much better. Mas gusto ko yung live out kaysa sa stay in. Pero ngayon, sa sa aking
katayuan, mas okay yung stay in. Meron naman akong freedom dito tsaka privacy dito sa bahay ng amo ko. So, ayun po sa lahat ng mga nag-comment. Maraming thank you po. At sa mga gusto pong magtanong, comment lamang po kayo na kung kapag may time po ako, sasagutin ko. Aha! Rosemary, andito lang ako. Maliit lang yung Cyprus, so magkikita tayo. Okay? So, good luck sa inyong journey mo at welcome to Cyprus.